Okay, so good day. Mag-solve lang tag problems about particle under constant acceleration para mag-guide pud mo kung saan pag-solve ani nga problems. So mo ang first question, a speedboat moving at 30 meters per second approaches a no-wake buoy marker 100 meters ahead. So the pilot slows the boat with a constant acceleration of negative 3.5 meters per second squared by reducing the throttle. So letter A, how long does it take the boat to reach the buoy? Letter B, what is the velocity of the boat when it reaches the buoy? So constant acceleration ni nga problem because naka-indicate man gyud no nga nakasulat man gyud nga na siya constant acceleration. So ato sang isulat ang given. So ang given ang initial velocity niya, no? So imo lang yung sabton ang problem na mao na ang given. Dayon na mga keywords ana. So iyang displacement daw kay 100 meters. At least, padulong siya sa buoy which is 100 meters ahead. So notice nga, positive na, positive 30, then positive 100. Ma-assume ta nga to the right ni siya, moving to the right. Kaya assume na to nga ang positive na velocity is to the right ug ang positive nga displacement to the right. Given po ang acceleration niya, then notice nga negative ang iyang acceleration. Which means nga to the left ang acceleration. Which means nga opposite ang directions sa initial velocity o acceleration. To the right ang initial velocity, pero to the left ang acceleration. And that means nga mag-slow down ang atuang boat. Pag opposite gani ang directions sa initial velocity o acceleration, slow down yun na siya. Dayon, how long does it take to reach the buoy? So kung how long time na siya. So, sa man of equations atong gamiton. So ang equations nga atong gamiton kay kanang na ay initial velocity, na ay displacement, na ay acceleration, na ay time, pero walay final velocity kay dili man given ang final velocity niya, di wala pa jud gipangita. So unsa man dili pwede ang first equation kay na ay final velocity. Ang second, dili pud pwede na ay final velocity. Ang third, pwede ni siya kay walay final velocity, no? Then na ay displacement, initial velocity, acceleration of time. So sulat nato na delta x equals PIT plus 1/2 80 squared. Oo, din tayo magipangita. Then awa ang time variable kay na I squared, then na apoy t. T, then I t squared. So that means maggamit tayo ni quadratic equation. So delta x, substitute sana ko Di lang na ako ibutang ang units. Kay SI nabitaw sila tanan. Initial velocity, 30. Then plus, 1/2. Unsa naman niya akong mouse? 1/2, then negative 3.5. Then t squared. Okay, so mao ni ang ato ang equation. Pero ako nang i-arrange so that it takes the form of ax squared plus bx plus c equals 0. Mo na ang standard form sa kanang quadratic equations. So kung ato nang i-rearrange, so mahimo siyang inana. So ang negative 1.75 t squared ay mong positive kay gimove man ako siya sa left hand side of the equation. And ang 30t na yung negative 30t. So ang A nato ani kay 1.75, ang atong B kay negative 30, atong C kay 100. So gamiton na dahil nato ang quadratic formula. So ang ato ang formula na kay T equals negative B, which is negative 30, plus minus. So na ay duha ka possibilities. Pero feel na ako ani kay ang
Sa plus minus, ang plus atong magamit kay kung feel na ako kung negative atong gamiton kay negative ang time. So, wala may negative time. Pero tanawon lang nato. Substitute nato ni sila. So, lang i-pause na ako. So, muna ako nang substitute na diri sa taas, no? Then, ato na lang i-evaluate, no? So, kung si answer ani. Okay, so pag-solve na ako class ani, duha ang possible answers di ay 12.6 seconds or 4.53 seconds. So, ito ako ang yun niya nga basin negative ang isa. So, puro sila positive time. So, asa man ang sakto ani? Ang sakto ani nga dawaton nato is kaniyong smaller number, smaller time nga naman. Kaya ang nahitabuhan ni ga-slow down man ang ato ang speedboat. So, ga-slow down siya dayon um, nag-slow down siya until maabot siya sa buoy nga 100 meters away. So after 4 seconds, maabot na siya sa buoy. Pero kung atong i-continue ang path sa speedboat, nga gi-maintain niya ang negative acceleration, mulapas pa na siya sa speedboat until mo stop siya, then until mo reverse siya. Then after 12.6 seconds, mo balik na siya sa buoy. So mo na siyang may tabo. Kung ipadayon niya iyang negative acceleration, mag-slow down siya, mula pa siya sa buoy, then mo reverse siya, then mabalik siya sa buoy. So katong time nga ilapas siya sa buoy, then ibalik siya sa buoy, 12.6 seconds to. Pero ang atong concern lang man katong first time nga naabot siya sa buoy, which is 4.53 seconds. So kaniya atong dawaton, 4.53 seconds, no? Kung ano, i-analyze yun mo dapat kung asa ang dawaton. Hopefully na imagine to ninyo, no? Basta ako ang anyway, so padayon na lang tayo sa letter B. What is the velocity of the boat when it reaches the buoy? So final velocity ni siya. And since given naman tanan, na anay time, na anay initial velocity, so gamiton na lang nato ning first equation. So atong i-substitute ang initial velocity kay 30, ang acceleration kay negative 3.5, dayon ang time kay 4.53 seconds. So, ang final velocity niya kay 14.15 meters per second. So, mo na siya. Dahil na ta, next problem. So, a truck covers 40 meters in 8.5 seconds while smoothly slowing down to a final speed of 2.8 meters per second. Find its original speed, find its acceleration. So original speed mo na iniyang initial velocity ang mga atong i-find, no? Then sa pay given, truck covers 40 meters, so mo na ang displacement sa truck. So positive, assuming na punta nga moving to the right ang truck. Okay, we also assume na positive ang to the right. So ang time na na-cover daw niya while moving 40 meters, ang time is 8.5 seconds. Dayon, ang final speed daw niya, 2.8 meters per second. So at the 40 meters mark, naka-reach siya og final speed na 2.8 meters per second. Pero nag-slow down ni siya class, no? So sige pangita nato initial velocity. So unsa man ang ato ang magamit na formula nga walay acceleration, dili man gud ang acceleration ang given. So pwede nato magamit ang fourth equation. So di ba wala man siya acceleration. So ako daw nang isulat. Delta x is equal to 1 half VI plus VF times time. Pero initial velocity atong gipangita. So sa man nato pag-isolate sa initial velocity ani nga naman siya sa parenthesis. So tangtangon sa nato ang mga variables or numbers nga naka-multiply sa parenthesis. So kani 1 half of time. So i-multiply na ko both sides by 2.
Then, i-divide na ako both sides by time. 2 over time. So, may mo siyang 2 delta x over time equals VI plus VF na lang. And so, lapit namang time sa akong zoom. So, next is, ato na lang ibalin ang V final sa PCAS. So, may mo siyang negative. So, 2 delta x over time minus VF equals VI. So, solve na nato, no? So, substitute natin niya. Okay, so ako lang i-substitute. So, kung ato na lang i-solve, so VI equals 2 times 40 over 8.5 minus 2.8. So, ang answer anak kay 6.61 meters per second. So mo din na yung initial velocity. So, unsa yung acceleration? So, yung acceleration kay italatag formula nga magamit. So, kanina lang first equation, ganahan ko ani kay ni pinakasayo na equation. Pero ato lang i-derive ang A kay A man na given. So, unahon sa natin yung VI, ibali nato sa PCAS. Dayon, divide din nato both sides by A. No, by T. So, A equals VF minus VI over T. Dayon, kung ato nang i-solve, substitute nato ang values, we will have negative 0.45 meters per second squared. So, negative yun siya kay slow down man siya. Dayon, to the left man atong negative, then to the right, positive. So, opposite ang direction sa acceleration o initial velocity, that means na mo slow down yun siya. Then pero kung magpadayon na iyang acceleration nga negative gihapon, slow down siya, mo stop siya, then mo reverse direction din siya. And during its reverse direction to the left, nag-speed up na siya. Okay, that's the end. In the next video, we'll solve, I think, 2 more problems.